sa mga Duterte, no? Sa mo reaction karon nga si Vice President Sara Duterte for impeachment na iya status sa senatorial karon or sa Senate. And majority sa mga congressman sa Mindanao nibutar against Vice President Sara Duterte. Supa kay ko anang impeachment means Steph o Sheila kay okay ka ba? Supa kay ko ng impeachment kay yabag kay siya kay ang problema nato karon sa Pilipinas, grabe kamahal ang panaliton, no? Labi na bugas. Grabe ang illegal nga droga. Ug karon bisag ang korupsyon nabati na gyud katawhan, no? Unya unahon ang impeachment. Murag yabag kay na siya. Unya huna-una amens Sheila, Steph. Sugod sa tag-usab. Sorry. Impeachment men Sheila, Steph kay ngano grabe atong giatubang na problema karon sa Pilipinas, di ba? Grabe kay kamahal ang mga panaliton, ang illegal na droga, grabe na kay labi na din sa atong syudad sa Cagayan de Oro, no? Daghang tag problema, basura dili magkolekta. Unahon na hinon nila ng impeachment. Murag yabag kayo. Ikaduha na rason, no? Ang budget karon gigawas. Kabalo ba mo na ang budget na gihatag nila sa Mindanao, 15% lang sa national budget. Muna, si Congressman Rufus nagreklamo gali, di ba? Kaya ipatawag ko nito mga uban ng mga development authority dinhi na ngano na ingana mag-petition ngano 15% lang gihatag sa budget sa Mindanao. Put pasabot hidaog-daog ta. Kay ang put pasabot ana ang budget para sa imong anak, Steph. Katunga lang sa budget sa mga anak sa mga taga Manila, taga Luzon o taga Visayas. So gidaog-daog ang Mindanao. Kaya karon natay Vice President na muraon tay mo laban, makig-away pa, makigbisog para sa ato, ila pag yung i-impeach. So murag doble na pagdaog-daog sa Mindanaoan. Gidaog-daog na ta sa budget, daog-daogon pagita na ilang i-impeach ang atong Vice President, no? Number 3, kabalo man gyud muna unsa ka kusog ang suporta ni Inday Sara dinhi sa Mindanao kay labi na dinhi sa Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro doon na siya koneksyon dinhi kay remember kana si Inday Sara Ruwa ang iyang middle name siya ang amahan. So kana mga Ruwa konektado na dinhi no sa mga Ruwa din sa Cagayan de Oro, konektado na po na sa mga Neri, mga Chavez. So personal lugar na nasakitan ang mga Cagayano nana, no? Finally, ako lugar, sayod mangyod mo na tawo ko ni Presidente Duterte, kalimag ko niya gitudlo, no? In the span of 6 years, lima ka posisyon, Undersecretary sa Tourism, Undersecretary sa Agriculture, Commissioner sa SSS, o Administrator sa PBD. So, sa ako lugar, sa ako yabag kayo. Wrong timing. Labi na makadungog ka na money involved. You know, it's about money. Sakit kayo para sa katawan. Nakita na karon na sa mga kongresista na namirmaan na unsa ka sayop ang ilang gibuhat. Pero naaman sila basis nga naagi impeachable daw ang katong mga kanang impeachment complaint. Nakasunod daw. No, mo ilang gibasihan kay naagi mga rason. Ingani maguna, dili ko kaingon, Steph, na walay accountability. That's a different issue, no? Na kung naay nahimo, whoever is involved should be accountable. Pero ang pangutana, ang impeachment ba ang correct na tubag na, di ba? Kay mudagan magkasilang duha sa 2028. Di ngano dito man after 2025, 2028, di ba? So ngano di naman lang dito na panahon, no? There's other ways for accountability na mahitabo na siya. So I don't think this is the right way that we can get accountability for that, no? Unya ino nato sayang kaayo ang kwarta. Sayang kay ang kwarta sa gobyerno na diyan nato ibubo. Ug remember, demokrasya ta, di ba? We have representative government, no? Ambot pasabot anak means na kung kinsa imong congressman mubarog siya unta
for the people. Kung unsay gibati sa mga taga sa iyang distrito, no? So kung membro ka sa kung congressman ka sa Misamis Oriental, kung unsay gibati sa mga taga Misamis Oriental sa imong distrito, munang angayan mo iboto. Di ba? So kung ang kadaghanan sa mga taga diya sa imong distrito supak anang impeachment, ikaw ang angayan mo buhaton is musupak pug ka. Dili ka mo uyon dito para sa imong kaugalingong desisyon o imong kaugalingong na interes, di ba? Now karon di taman sila mapunggan kay sila man ang gitagaan og katungod ilalom sa konstitusyon, di ba? Kay representative government man ta, no? Dili man ta sa kung direct democracy kita mismo mamutar, i-impeach ba dili, pero kaning atong constitution ang gitagaan og gahom sila. Pero manubag sila sa katawhan. Kano sa sila manubag karong eleksyon? Tanawan ninyo. Mabati ninyo karon ang kasuko sa tao anang ilang gibuhat na nag-action sila, ang ilang gibuhat na desisyon dili kung unsay gibati sa katawhan. Kung unsay paguna-una sa katawhan maayo para sa ila. Kung dili kung unsay lang tan-aw unsay maayo sa ilang kaugalingon. Pero kana ba ang ilang pag-decide nga magpirma is kinahanglan ba gyud nga musango sila sa katawhan mangutana or it requires public consultations? Yes, because they're supposed to be representatives of the people. Di ba? Wala na sila yung kaugalingong gahom, kundi ang gahom na gihatag sa katawhan sa ila. Now, of course, pwede sila na dili nila sundon ang gusto sa tao. Mo man ay nahitabo karon, di ba? Pero manubag sila ana pag-abot sa piliay. Nakaswerte lang ning mga walay kaatbang karon, pero katong mga mga kaatbang kalisod karon, kita gini mo bagsak gid ilang mga rating. Ug kanang mga namutarpod, no? In favor of impeachment, manubag na sila sa sunod kay sigurado ko na naging mo atbang sa ila ana. Kay next election 2028 mo na ng presidential election. Dinhi na sir makita kung unsay murag lantaw mo preparatory ning 2025 para 2028. Kaning impeachment, I think na hadlok gid sila na taga Mindanao nga presidente ko sa. No, hadlok sila na taga Mindanao nga presidente ko sa unya kaning mga taga Mindanao suko kayo. Labi ng Cagayan de Oro, suko kay mga Cagayanon anang pagpabor nila sa impeachment. Okay, ang Cagayanon kuan gani Duterte country gini. So, and if you're a representative, you're supposed to represent the people. You're not supposed to. Wala ka dito tungod sa imong kaugalingong gahom, kundi gitagaan ka gahom sa katawhan na mo representar sa ila. Na karon mo ingon ka mas mahibalo ko sa katawhan, dili bisan pag ang katawhan dili gusto mo, pabor ko, do na kay tulubagan karon. Eleksyon. Diba? So that's the way our system works, Steph. Sir, imong mensahe karon sa publiko. Ngano na anita mens, no? Yes, sir. Na ang atong mga politiko dili mo sunod sa atong gusto tungod sa politika sa kwarta. Kay gipamalit atong boto, ha? Gigamit ang kwarta na kinaukaw, paliton atong mga boto, pag abot dito ang ilang una-una, wala na mo'y katungod kay gibaligya na ninyo. So karon nasayon magyud mo dinis bagong Cagayan, no? Na akong mensahe gyud iyon ko, no? Mamili ta tali sa karaan ug sa bag-o. Tali sa duha ka karaan nga politiko ug usa ka bag-o na wala pasukad na sulay. Politika sa kwarta winartahay or bag-ong Cagayan kung ahat walay makabaligya og droga sa atong mga anak. Tanan makatrabaho, disente nga trabaho. Walay bayad ang college kay doon natay City University, protektado ang kinaiyahan. Dili lang na naitambal ang hospital mens, kundi libre ang pagpa-ospital mo ay atong tumong. Tanan kaya kung walay korupsyon. Kung walay korupsyon, dunay solusyon kaning mga problema nato sa panubig, problema nato sa traffic, kaning basura na di makolekta, bisag kaning baha na bilyon-bilyon na inyong gigasto ana dili ga kasulbad, no, kung walay korupsyon. So, unsa naman ay babagana? Kwarta. Pero ang tao ko sa Cagayan de Oro nakasabot na mens na kanang kwarta shield na ihatag sa ila step kanang kwarta na ihatag sa ila ra ng kaugalingong kwarta. Kinaukaw na
Walay buang na politiko. 10,000 per vote, that's 1.6 billion ang gastuhon sa Cagayan de Oro, ana. Walay buang na mo gastuhan sa iyang kaugalingong kwarta. Kwarta na sa katawhan. Ang nakamaayo sa Cagayan de Oro kay nakasabot ang tao dinhi sa Cagayan de Oro, nakanailan ng kaugalingong kwarta. Ug mao nang makalubong nato og samot sa kawadon. No? So kung gusto nato malubong og samot sa kawadon, magpailad ta. Ato silang baligya nato tong buto. Pero kung gusto nato makabalos, dawato na natong kwarta, walay makabuot sa ato pag-abot sa presinto, atong pilion ang kabag-uhan. Kwarta o kabag-uhan. Munang atong kapilian karong sunod na pilihay.